Welcome po ulit mga kabayan at pag-usapan naman natin ito nga nangangampanya kahapon na si Rodante Marcoleta po. Gusto ko sana siyang paniwalaan kahapon. Ang problema lang ay puro kahambugan. Puro kahambugan po ang pinagsasabi kahapon sa kanyang kampanya. Ngayon magsasampol tayo ng mga kahambugan po ni Congressman Marcoleta. At dadagdagan pa po natin yan ng kanyang mga, alam mo yun, mga nakaraang mga pinaggagawa sa buhay bilang congressman mga kabayan. Panoorin natin ang kanyang video at reaksyonan po at opinion na natin mga kabayan. Magkano po ba ang presyo ng kuryente? Mura o mahal? Ang presyo ng gamot, mura o mahal? Ang pagpapa-hospital, mura o mahal? Alam po ninyo, yun po yung pinoproblema ko nung ako po'y kapapasok lang sa House of Representatives. Ayun mga kabayan ha. Ito pong si Marcoleta po. Matagal na po itong congressman. Ilang termino na po ito mga kabayan na hanggang 2004 hanggang 2007. Dalawang termino ulit. Tapos ay congressman po na ano pa rin ito nung time ni Duterte nga, 'di ba? So alagad ang una niyang party list and then naging once agip. Tapos naging tuta na po ni Duterte. Naging aso na po ni Duterte ito mga kabayan. So doon po sa pagiging aso niya, ang mga pinagagawa po niya mga kabayan, hindi naman niya talaga tinulungan yung mga tao. 'Di ba? Bakit hindi niya tinulungan? Ituloy po natin yung kanya sinasabi. Iniisip ko na po, binasa ko na po yung batas sa kuryente. Ang nakalagay po doon na pangunahing layunin, ibigay mo ang serbisyo ng kuryente sa lahat ng mamamayang Pilipino sa murang halaga. Yun po yung nakasulat. Ayun mga kabayan na. Yung unang sabak po niya sa pagiging congressman, anong sabi niya? Binasa na niya yung batas sa elektrisidad. Diba? Kung una niyang sabak ay taong 2004, mga kabayan, at nadagdagan pa yan ng sumunod na mga termino, sabihin natin 12 taon po siya mga kabayan na naging congressman. Yun naman pala ay alam niya yung paraan kung paano mapapababa ang kuryente. Bakit hindi niya ginawa yun? Di ba? Bakit siya ngayon nagpapakahambog ngayong panahong alam mo yung lalaban siyang senador? Di ba mga kabayan, ang hambog. Kung yun ay ginawa mo na noon, ang laki sanang naitulong mo sa bayan. Kung totoo man niyang sinasabi mo na kapag nagkakadisgrasya ang Meralco, ipinapataw sa consumer, dapat nagawa na yan noon. Nung sa inyo ang kongreso nung panahon ni Duterte. Kaso hindi mo ginawa. Diba? Kahambugan ang ginagawa mo ngayon. Oo. Diba? Nang aakit ka lang ng tao na akala mo totoong-totoo yung sinasabi mo. Kung yun ay napakadaling gawin. Nagawa dapat yan ng mga senador o kung sino mang matinding congressman. Hindi yan kaya. Diba? Nang aakit ka lang, nang gugoyo ka lang, nang bubudol ka lang gaya ng amo mong si Digong. Nabasa mo na pala lahat ng batas, bakit hindi mo pa ginagawa? Sa inyo ang kongreso noon. 6 na taon na nasa inyo ang kongreso. Hindi mo ginawa ang inuna mo, ABS-CBN. Tinanggalan mo yung 11,000 na mga trabahador. Ay puro kakawalang hiyan eh. Puro kawalang hiyan mga kaibigan. Mamaya papakita din natin kung bakit talaga walang hiya po itong si Marcoleta ha. Tuloy lang natin yung video niya. Yun po yung nakasulat sa batas. Bakit po pagkatapos ng 24 na taon, yung kabaligtaran po ang nangyari? Aba, ay talagang ano yan, kung yung iyong batas ay totoo, na talagang yun ay pwedeng mabago ang
presyo ng kuryente dapat noon pa yan. Talagang noon pa dapat yan. Hindi ngayon sasabihin mo na kailangan mangbudol kayo ng PDP para mailigtas nyo si Duterte at si Sara Duterte. Kamu gagamitin niya na goyo sa tao, hindi ka mananalo. Nako, malabo ka. Alam ko po na ako ay mananalo bilang isang... Ayan, isa pa. Ito pa yung pagkakabanggit niya dito mga kabayan. Dalawa kasi yung pag binanggit mo ng ibang expression, yung mananalo, iba po ang meaning nun, negatibo ang meaning ng mananalo. Compare dun sa mananalo. Kaya ang banggit niya dito, mananalo. Ibig sabihin, traidoran ka, brasuhan ka, makikipag-away ka sa mga kung sakaling mananalo ka sa Senado. Mananalo. Ibang meaning yan sa Tagalog pagka ganyan ng pagbigkas mong mananalo compared na sa mananalo na marahan, mahinay. Diba? Ang mananalo ay di mang traidor ka. Mangbuwisit ka sa Senado na sa mga kapwa mo senador kung sakasakaling mananalo ka, hindi ka dapat manalo. Hindi ka dapat manalo pag ikaw ay mananalo. Manggugulo ka lang sa Senado, siraulo ka. Hindi ka dapat manalo, mananalo ka eh. Kapag nandun na po tayo, kakausapin ko ang aking mga kasama at sa palagay ko naman ay papayag silang lahat. Kung hindi sila papayag ay tatanungin ko sila, kung hindi kayo papayag o kayong mag-isip ng mas mabuti sa aking kasalanan. Kung wala kayong maisip na mas mabuti sa aking gagawin, huwag na kayong makipagdebate at wala naman kayong ilalaban. Yo, mga kabayan napaka-humble, di ba? Feeling niya sa sarili niya. Sa lahat ang may alam ng kasagutan sa mundo. Di ba? Huwag na kayong makapagdebate dahil wala naman kayong alam, hindi kayo mananalo. Eh kaya Risa Hontiveros nga, hindi ka nanalo, hindi abogada yun. Lalong hindi ka mananalo kaya kung sakasakali man kaya Chis Escudero. Isa rin yun. Oh. Kaya itong si Marcoleta mga kaibigan, marami itong pinagsasabi pang alam mo yun na kabulastugan eh. Diba? Tuloy pa natin. Tingnan po ninyo ang nangyari sa ating bansa. Inimpeach nila yung Vice President. At naghihintay lamang po na matapos ang halalan kapag nakakuha sila ng bilang sapagkat 16 lang ang kakailanganin nilang bilang ng mga senador para pagdating ang Vice President. Kayo nga noon nung ABS-CBN di ba? Nanguho lang kayo ng boto na 70. Hindi lang naipalabas yung campaign ad ni Duterte, nagalit na. Nagpagamit na kayo kay Duterte, tinanggalan niyo yung ABS-CBN. Ito tingnan niyo mga kabayan. Ang ABS-CBN po ay gustong ibalik ulit ang franchise ni Congressman Joey Salceda. Anong sabi ni Joey Salceda? At Albay Representative Joey Salceda. Ngayon lang to, January 25. January 2025. Albay Representative Joey Salceda said the broadcast giant was cleared of any alleged legal violations during the deliberations of the House Committee on Legislative Franchise in the previous Congress, mga kabayan. Yung 19th Congress na kung saan ito nga, kasama pa rin si Marcoleta at yung Congress nga nung time ni Digong pa, mga kabayan. Wala pong naging kaso na. Cleared na po sila sa BIR, cleared na sa DOLE. Kaya nagsumite na po ng House Bill ulit itong si Joey Salceda na bigyan na ulit ng franchise itong ABS-CBN. Dahil unang-una mga kabayan, itong si Marcoleta, na-fact-check din to ng maraming mga tao, 'di ba? Maraming mga
fact checkers. Ito kay Vera Files, so na-fact check siya. Di ba? Yung mga ang tawag dito kaya yung sinabi ni Marcoleta na ang dami daw kasalanan ng ABS-CBN, wala mga kaibigan na ano na doon. Cleared na po sila doon mga kabayan. Di ba? Kaya nag-file na ulit ng kaso. Ay ngayon, itong si Marcoleta, dahil cleared na itong ABS-CBN, alam natin na puro kawalang hiyan lang ang ginawa nila noon nung panahon ni Duterte. Puro kawalang hiyan lang. Talagang ang gusto kasi ni Duterte, mawala yung magre-report sa kanya na against ng mga media. Yun lang naman talaga ang gusto kasi ang matitigas ang ulo no, na hindi nasunod kay Duterte, ABS-CBN at Rappler. Oh. Anong ginawa ng ABS-CBN noon? Binulgar yung mga yaman ni Duterte. O yung Rappler nagtatanong din na mabibigat tungkol sa AJK. Kaya ang Duterte ayaw po. Kaya itong si Marcoleta, ito yung naging attack dog niya na congressman na nagpagamit. Oh. Diba? Marami tong kawalang hiyaan mga kaibigan eh. Unang-una, itong si Marcoleta, ito yung gusto lang siya lang yung magbigay ng budget na 1,000 pesos mga kabayan. 1,000 pesos lang ang gusto maging budget ng Commission on Human Rights. Yung ano po kawalang yan ito mga kabayan. 2017 pa yung yung date na yan. No? 2017, who moved to give the CHR a budget of 1,000 pesos. Ayan, si Marcoleta mga kabayan. Nung COVID naman po, ang gusto nitong ibigay sa tao na para gamot daw sa COVID ay yung pampurga po ng bulate. Ano sabi? 2 solons to distribute ivermectin. Pampurga ko po ito sa manok mga kabayan. Diba? FDA says doctors must be present. Prescribe it. Kailangan muna ng prescription ng doktor bago mo ibigay ang pambulate na yan. Na akala nitong si Marcoletang ito gamot din sa COVID mga kabayan. Kaya mag-iingat kayo dito. Pahamak to. Pahamak yan mga kabayan. Huwag kayong maniniwala dyan. Ito yung kanyang bill na ipinasa lang nung July lang po mga kaibigan yan. July 8. Ipinasa niya after na maupo si BBM. Yan po yung kanyang bill, 10 billion mga kaibigan. Na sana noon pa niya na-file kung talagang may katotohanan niyang kanyang pakanana yan na makakapag-save ang mga mamamayan pagdating sa kuryente. Noon mo pa dapat ipinatupad yan. Nasa inyo na nga kongreso noon eh. Diba? So maraming kabulastugan ito mga kabayan na puro panghahambog. Kahambugan. Ito yung kanyang house bill. Diba? Kahambugan yan mga kabayan. Huwag kayong maniniwala dyan na sinasabi niya kuryente. Kung yan ay madaling gawin, dapat marami ng congressman ang nakagawa niya kahit senador. Diba? Pero ito ang pinakatatandaan nyo. Ayan, magbibigay siya ng pambulate, pampurga na mawala yung bulate, gamot daw po ng COVID. Diba? Ayan dalawa ni Marcoleta at ni Mike Defensor mga kabayan. Siya din yun ang kalokohan niya na 1,000 pesos ang budget sa Commission on Human Rights. Siraulo talaga mga kabayan, di ba? Maraming pagsirauluhan yan. Paano nyo iboboto yan na taong yan? Di ba? Wag po kayong maniniwala dyan mga kabayan. Ayan, in-endorse siya ni Sol Aragones. Nagalit naman po si Jing Reyes. Di ba? Nang walang yan na rin si Sol Aragones kung mga taga Laguna kayo. Nang walang yan na rin. Di ba? So tuloy natin yung video niya mga kabayan at marami pang pinagsasabi na kabulastugan yan eh. Gusto nyo bang matanggal ang Vice President? Yan Ito pa sabi nito mga kabayan yung ayuda pa. 'Di ba? May binanggit pa rin to sa ayuda na anong tawag doon yung lahat daw hindi nabibigyan ng ayuda. 'Di ba? Tinanong niya dito sa kampanya na ito na kayo ba
ay lahat nakakatanggap ng ayuda. Mali po mga kaibigan, di ba? Unang-una, ang nakalagay po sa ayuda, kung sino ang bibigyan nun ay ito po mga taong ito. Oh, anong sabi diyan sa DSWD? The Pantawid Pamilyang Program is a human development measure of the national government that provides conditional cash grants to the poorest of the poor. Poor na po, poor na yung tao, may level pa na poorest na mas mababa sa kanya. Merong poor, meron pa rin poorest. Yun lang yung binibigay ng Pantawid. Kaya tinatanong niya mga kaibigan, doon sa kanyang video na yan, kanyang pangangampanya na yan na o kayo ba, nakatanggap lahat kayo ng ayuda. Eh mga kaibigan, ang capacity ng Philippine Arena ay 55,000. Pinuno nila yun. Pinuno. Eh tinatanong ni Marcoleta, kayo bang lahat ay nakatanggap ng ayuda? Mga ulubi ba? Mga nakatira ba sa mga ilalim ng tulay o mabahay, barong-barong? Yan ba yung mga taong yan? Yung 55,000 na yan? Lahat yan gano'n, nakatira sa barong-barong? Ang labo mo Marcoleta. Hindi ko po yata naisama yung video na yon na si Marcoleta nga ay nagsasabi na kayo ba lahat ay nakatanggap ng ayuda? Tinanong niya mga kabayan kung kayong lahat ay nakatanggap ng ayuda. Di ba? 55,000 ang capacity ng Philippine Arena. Yung ba lahat? Poorest of the poor. Hindi, mayayaman nga kayo mga ISC. Marami sa inyo, malaking porsyento sa inyo mayayaman. Mga may kaya sa buhay. Kaya ba't mo tatanungin kung nakatanggap ng 4 piece o kung anumang ayuda, yung poorest of the poor, nakasama ninyo dyan sa Philippine Arena ninyo. Di ba? Kaya mga kaibigan, puro pang bubulastog ang ginawa po nitong si Marcoleta. Kaya wag na wag yung paniniwalaan nito mga kabayan dahil unang-una nga po, hindi po ito matino kasi yung pinakita ko nga sa inyo, pampurga ng bulate gagamiting gamot sa COVID. 1,000 pesos budget na CHR. Diba? Itong si Joey Salceda, ina-apply na ulit ang franchise ng ABS-CBN. Ibig sabihin, kabulastugan yung pinagagawa nila noon. Tapos namimigay yan ng relief. Di mo alam kung bakit nagkaroon ng relief operation doon sa lugar sa Maynila na wala namang nangyari. Wala nangyari mga sakuna. Hindi mo man lang kita doon sa mukha ng tao na ito ba yung mga biktima ng sakuna. Maraming kalokohan tong si Marcoleta mga kaibigan, di ba? Malikot din ang isip nito. Ay ang problema nga lang, yung pagiging malikot ng isip nito, nagpapagamit ito kay Duterte. Nagpapagamit ito palibasa sanay nga siya na dahil member siya ng kulto, sanay siya na makulto. Kultuhin ni Duterte mga kabayan. Diba? Kinukulto siya ni Duterte. Pinapasunod siya ni Duterte. Sanay naman siya doon kasi nasa kulto nga siya Diba? Kung ano masabihin ng leader nila, yun ang susundin. So, sanay na sanay siya dyan. Kasi nga, member siya ng kulto. Sanay na siya doon. Familiar na siya. So, ayan mga kabayan sinasabi ko nga sa inyo, huwag kayong magpapaloko dito kay Marcoleta. Paiinumin kayo niya ng gamot na pang-purga ng bulate sa COVID. Diba? Ito lang mga kabayan, hanggang dito lang. Pinakita ko lang sa inyo na marami tong kabulastugan si Marcoleta po. Huwag po kayong maniniwala dito na ito yung matinong congressman. Kung matinong kang congressman, hindi ka magpapauto kay Duterte. Yan, kayo ni Cayetano. Yan. Inuuto kayo ni Duterte at nagpapauto naman kayo. Diba? Ganyan lang mga kabayan. Wag niyong iboboto itong si Marcoleta. Parang awa nyo na. Mangbuwisit lang yan. Magiging buwisit lang yan sa Senado. Wala yang gagawin kundi manggulo. Hindi naman niya kakayanin yung senador doon. Hindi magpapatalo sa kanya yon mga yon.
Unang-una, ang harapin niya, bumalik na lang siya sa Kongreso. Talunin niya si Congressman Paduano. Talunin niya si Congressman Paduano. Yun ang pinakamaganda. Hindi siya manalo dun eh. Gusto niya siya lang ang magsasalita, si Marcoleta. Oh, di kononpronta siya ni Congressman Paduano. Ang sabi ni Congressman Paduano, isik mo naman yung opinion ng ibang house member. Hindi ka naman house member eh. Isik mo muna. Oh, bago ka mag-aasta ng ganyan. Hindi nakikinig si Marcoleta. Kasi para sa kanya, sundin na agad yung tradisyon ng Kongreso. Period. Ganun na lang. Ay umangal si Congressman Paduano. Aba, kunin mo muna ang opinion namin kung papayag kami dyan. Oh. Hindi siya manalo kay Paduano. Hindi siya manalo kay Congressman Benny Abante. Oh. Eh di lalo pa kung abogado yung mga yan. Eh, nagagaling-galingan lang yan si Marcoleta. Sabi ko nga, kung sa totoong korte nangyari, yung ABS-CBN, walang panalo si Marcoleta, mga kabayan. So hanggang dito lang mga kabayan, maraming salamat sa panonood. Lagi po tayo mag-iingat. Pagpalain po kayo ng Diyos na may kapal, mga kaibigan.